natin itong phrase na to. Ginagawa namin ngayon sa presensya ng Diyos, mga anghel at ng kongregasyong ito, ng buong taimtim at may kagalaang pumapasok sa pakikipagtipan sa bawat isa bilang isang katawan ni Kristo. Sinimulan natin dyan para ipakita natin kung ano yung ibig sabihin ng covenant. Pero ngayon, babalikan natin yung mga naunang sentences para makita natin kung saan ba yung pundasyon ng covenant na inaral natin last Sunday. Dito yan nagsisimula bilang mga pinangunahan gaya ng aming paniniwala ng Espiritu ng Diyos upang tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang aming tagapagligtas at sa pagpapahayag ng aming pananampalataya bilang nabautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Sige po. Maralin natin ngayon yung buong introduction o panimula ng ating church covenant. Sa English po, babasahin ko sa English. Ang sabi doon, having been led as we believe by the Spirit of God to receive Jesus Christ as our Savior and Lord, and on the profession of our faith, having been baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Malinaw na kung saan, dito sa introduction, o panimula ng ating church covenant, na kung saan, yung membership natin bilang mga parte ng katawan ng ating Panginoon, hindi yan nagsisimula lang sa pagsasama-sama, hindi yan nagsimula sa pangako o sa pag-uugali ng bawat isa. Sabi doon, nagsimula yan sa ating belief o pananampalataya. Ibig sabihin, bago pa i-discuss lahat ng practicality ng covenant, lahat ng duty, lahat ng responsibilidad, lahat ng relationship na nakapaloob dun sa covenant, ang una niyang in-establish kung ano yung ating pinananampalatayaan. At ano yon? Walang iba kung hindi ang gospel. Ibig sabihin, ang pundasyon ng ating membership is the gospel. Ibig sabihin, nagsasama-sama yung ating iglesia, yung bawat isang miyembro, hindi ito united, hindi tayo nagsasama-sama dahil sa background natin, dahil sa personality natin, dahil sa kultura natin, hindi dahil pamilya tayo, hindi dahil pare-pareho yung goal natin sa ating buhay, hindi. We are united by the gospel. At pag sinabi ko na united tayo sa gospel, ibig sabihin, we have a shared salvation. Hindi ko tinutukoy na pwede natin hiramin yung kaligtasan ng bawat isa. O pwede mo sabihin sa Panginoon na ligtas ka dahil ligtas yung mga tao sa loob ng iglesia mo. Hindi. Pag sinabi kong shared salvation, ibig sabihin, pare-pareho yung Diyos na nagligtas sa atin, pare-pareho yung paraan kung sa paano tayo naligtas, at kung tatanggalin mo yung pamamaraan ng kaligtasan, tatanggalin mo yung salita ng Panginoon, yung gospel ng Panginoon sa ating iglesia, we are nothing more than a religious club. Pero, kapag unawa ng bawat isa yung gospel, tinanggap ng bawat isa ang ating Panginoong Hesukristo, pare-pareho tayo ng daan ng kaligtasan, yung membership natin, dito yan nagiging covenant membership. Bakit? Dahil hindi ka lang sumumpa sa iglesyang ito, hindi lang tayo sumusumpa sa bawat isa, kaya ka naging miyembro ng iglesyang ito dahil Panginoon mismo yung gumawa ng covenant sa iyo na isinulat sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ibig sabihin, yung covenant membership natin, katulad ng itinuro natin last time, response lamang yan, natural yan na reaction mo bilang pagpapasalamat sa kaligtasan na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Meaning, maraming doctrinal principle na makukuha natin doon sa intro ng ating covenant. Nung sinabi natin, having been led as we believe by the Spirit of God, to receive Jesus Christ as our Savior and Lord, and on the profession of our faith, being baptized in the name of the Father,
the Son, and of the Holy Spirit. When you become baptized, ano ang nangyayari sa'yo? Napapabilang ka sa isang iglesia. Pero doon sa ordering ng mga salitang binanggit natin, ipinapakita sa atin na hindi ka sasanib o sasama sa isang iglesia para ikaw ay maligtas. Hindi ka magpapabautismo, hindi ka magpapamiyembro, hindi ka magiging kaisa ng isang iglesia para ikaw ay maligtas. Mali po yun. So masali ka ng iglesia dahil ikaw ay ligtas na. At ang utos ng Panginoon, ang pinakaunang utos sa isang taong ligtas, repent and be baptized. Magpabautismo ka at sumali ka sa isang iglesia. Meaning, lahat ng bagay na nakapaloob dun sa covenant natin, nagagawa lamang natin yan dahil sa ating pundasyon, ine-expect ko na ang bawat isang miyembro, at tama lang dapat yung expectation na yun, na tunay na ligtas. However, there will be cases na kung saan may mababautismuhan at hindi talaga siya ligtas. Pero that is between that person and the Lord. Meaning, hanggat kapaloob ka ng iglesia ito, hanggat miyembro ka at nabautismuhan ka sa iglesia ito, ine-expect ng lahat ng tao na kung ano yung standard na isiset sa covenant na ito, isiset para sa iyo. Now, imahin natin yung covenant natin. Ang sabi doon, having been led, as we believe, by the Spirit of God. Having been led by Ibig sabihin lang yan, sa salitang yan, makikita natin na kinikilala natin sa ating covenant that salvation is God initiated. Ibig sabihin, walang tao ang kayang lumapit sa ating Panginoon. Na kahit tayong mga Kristiyano, inaamin natin na hindi sa ating gawa, hindi sa ating kabutihan, wala sa atin, sa dati nating mga pamumuhay, ang ginustong lumapit sa ating Panginoon. The covenant na binabasa natin at sinasambit natin, nagsisimula sa pag-acknowledge sa katotohanan na ang kaligtasan ay hindi gawa ng tao. We were led by the Spirit of God. Ano yung patunay ko? John 6:44. No man can come to me except the Father which hath sent me draw him. Walang tao ang naghahanap sa akin, walang tao ang lumalapit sa akin, except na lang sa mga taong pinili, hinirang ng aking Ama na inilalapit niya sa akin. Ibig sabihin po, malinaw na hindi lahat ng tao ay ligtas. Sino lang ang ligtas? Yung mga taong hinirang ng ating Panginoon. The doctrine of election. At ang kadugtong nun, ibig sabihin din nun, na kaligtasan hindi nagsisimula sa desire ng tao. Ulitin ko, maraming tao sa ating kapanahunan, iniisip nila, kailangan nilang mag-ipon ng point sa langit at sila ay maliligtas. Kaya nilang mag-ipon ng merit sa ating Panginoon. Na para bang sa bawat isang kabutihan na ginagawa nila, ay nagkakaroon ng utang na loob ang Panginoon sa kanila. Malinaw sa verse na ito, na ang kaligtasan at pagpunta sa langit, hindi yan nagsisimula sa desire ng tao. At kung tatanungin nyo, sabihin nyo, teka lang pastor, kahit sino namang tanungin ko sa labas, kung gusto nilang mapunta sa langit, ang sasabihin nila, gusto nilang mapunta na langit. There is a major difference. Iba, yung gusto mong mapunta sa langit dahil ayaw mo lang maparusahan sa impyerno. Sa gusto mong mapunta sa langit dahil gusto mong makasama yung Diyos na namatay para sa iyo. Everyone wants to go to heaven. Hindi dahil gusto nila ang Diyos,
Pero dahil gusto lang nila na maging masaya at masarap yung eternidad nila pagkatapos nilang mamatay. Pero malinaw rito na sinasabi, Panginoon ang dapat unang pumilo sa ating mga puso. Charles, sa tingin mo bakit ito yung unang bagay na sinasambit natin sa ating covenant? Thank you. Ito yung magiging foundation, Pastor. Bakit kaya? Yung regeneration kasi, ano siya? Ay, ano ba? Ano bang laman ng ating covenant? Bakit yan yung unang... Bakit sinasabi? Pwede man dumiretso tayo kagad sa pangako natin. Papakabuti ako, di ako inom ng alak, di ako magbibenta ng bagay na nakakalasing, pagde-devotion ako sa pamilya ko at sa sarili ko. Just making sure na talaga ligtas yun. Just making sure, at hindi lang yun. Our covenant is a promise of good work sa ating Panginoon. At kung bakit natin ito yung unang sinasabi natin, it is to protect ourselves from pride. It is to say, na kahit yung ipapangako kong gagawin ko para sa aking Panginoon, at ano yung mga yon? Napakarami natin doon. Hindi tayo makikipag-away, kung may magiging hindi tayo pagkakaunawaan, handa tayo laging makipag-asundo, mamumuhay tayo ng may kabanalan, ng tama. We are saying that even the promises na ginagawa natin para sa ating Panginoon, nagagawa lamang natin yon dahil sa unang pangako na tinupad ng ating Panginoon. That the only reason na kaya natin gumawa ng covenant sa Kanya, dahil siya mismo yung unang gumawa ng covenant sa atin. Meaning, hindi tayo pwede natin ipagmayabang yung lahat ng gagawin natin na naayon sa ating covenant. Nire-remind lamang tayo na kung saan nagagawa natin yon dahil iniligtas ka ng ating Panginoon. That is why ito yung pundasyon ng ating covenant. 1 Corinthians 12:3. Sulat niyo po yung mga supporting verses natin. Ang sabi dito, no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. Kaya sabi doon, having been led as we believe by the Spirit of God. Ibig sabihin, kinikilala natin na sa daan ng kaligtasan, hindi lang yung pagpili ng Ama, paghirang ng Ama, hindi lang yung kamatayan ng anak, incomplete yung work ng salvation kung wala yung buong Trinity. At ano yung trabaho ng Holy Ghost, ng Spirit of God? Having been led. Siya yung nagko-convict sa bawat isang puso. At yung conviction na nararamdaman mo sa puso mo, nakapaloob yun sa doktrina ng regeneration. Thank you, Charles. Sabihin, we are confessing yung work ng Spirit. Ibig sabihin, yung church membership natin, therefore, it began with a divine work ng banal na Espiritu. Walang tao ang qualified sa kaligtasan. Hanapin nyo na yung pinakamayamang philanthropist, pinakamabait na tao na nag-donate ng bilyong-bilyong dolyar sa mga charity. Hindi yan ang daan ng kaligtasan. Ano yung patunay ko? Teka lang, Pastor, ibig sabihin ba, di ko na kailangan magpakabuti? Titus 3:5, ang sabi dito, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy that saved us. Ano daw tayo naligtas? Hindi dahil sa gawa ng kabutihan na ginawa natin, bagkus na aayon sa grasya at habag ng ating ibig sabihin, yung covenant natin rightly begins sa pagpapakababa ng ating mga sarili. Hindi natin iniligtas yung sarili natin at hindi mo na-earn yung pwesto mo bilang miyembro ng isang iglesia. Nobody earned his place in this church. The only reason kung bakit parte ang bawat isa ng iglesia ito ay dahil sa kabayaran na ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At maganda rito, nile-level nito yung bawat isa sa loob ng ating church. Walang tao ang mas mataas
kesa sa iba sa loob ng ating iglesia. No man is above another. Lahat tayo ay namumutang lamang ng grasya sa ating Panginoon. Malinaw po ba? Opo. May tanong dito sa having been led by the Spirit of God. Insight. Ano lang gusto? Sige po, insight. Ang heaven been led by the Spirit, it only proves wala kang desisyon na dapat gawin para maging member. Halimbawa, magpapabaptize ako doon kasi masaya doon. Doon ako magpapabaptize kasi laging may kainan doon. Halimbawa, gano'n. Magpapanood doon kasi pogi yung nagpapakanta sa pulpito. Mga ganun pagdating. Hindi ganun ang decision. Tsaka talaga, di ba sabi, no one seeketh after God, no not one. Biblically, talaga, aminin natin talaga na yung decision mo, hindi yun ayon sa sarili mo lang na decision, but the leading. Binibigyan ka ng daan ng banal na espiritu na susundan patungo sa iglesia kung talagang ligtas ka. Amen. Sino pa po? May insight. Tanong. Wala. Makikita po natin, second point. Tugtungan natin yung sinabi ni Lolo Ma. To receive Jesus Christ as our Savior and Lord. Hindi natin sinasabi, di ba kanina sabi natin, having been led as we believe by the Spirit of God. Ang sabi next natin, to receive. The covenant natin, hindi niya lang sinasabi na naniniwala tayo sa ating Panginoong Kristo. Hindi lang natin sinabi na nananampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo. Sabi natin, tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, iba ang maniwala ka na mayroong Diyos, maniwala ka na buhay siya, maniwala ka na makapangyarihan siya, sa tanggapin mo ang ating Panginoon. Ano yung punto ko? Ulitin ko, kahit lumabas tayo sa labas, tanungin mo, naniniwala ka ba sa Diyos? Lahat sila sasabihin nila, oo. Naniniwala akong may Diyos. Pero wala silang relasyon sa ating Panginoon. Hindi nila tinanggap ang ating Panginoon, hindi nila itinaya yung eternidad nila sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Ano yung mga supporting verses natin dito? John 1:12. Pakibasa po, unang makahanap. Yung susunod ang pakibasa, Romans 10:9. Saka Luke 6:46. John 1:12. But as many as received him, to them came with power to become the Son of God, even to them that believe on His name. Sabi doon, sino daw yung mga taong naligtas at mga naging anak ng ating Panginoon, yung mga taong tumanggap kay Kristo. Ibig sabihin, yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa, personal. Hindi mo pwedeng manahin yung pananampalataya ng iyong mga magulang. Hindi ibig sabihin na nandito ka sa loob ng iglesia at nakakarinig ka, hindi mo pwedeng i-assume na ligtas ka o automatic na ligtas ka. Ang sinasabi dito, yung bawat isang miyembro, bawat isang tao, personally, sa kanyang sarili, kailangan niyang tanggapin si Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Gusto talaga. Dagdag lang dun sa salitang receive o pagtanggap. Kasi ano nagiging problema madalas? Para nagiging part na ng tao yung desisyon niyang tumanggap. Linawin natin, ano ba ang tinatanggap ng isang Kristiyano pag sinabing tinanggap niya ang Panginoong Jesucristo? Dapat maunawaan natin
na tinatanggap natin yung ating kawalang kakayanang maligtas sa ating sarili at tinatanggap natin na ang tanging pamamaraan ng kaligtasan ay ang Panginoong Hesukristo. Yun ang dapat nating maunawaan, hindi yung tinanggap. Ba't ka naligtas? Kasi tinanggap ko. Pinapakita mo na ikaw yung mayroong part sa iyong kaligtasan. Dapat maunawaan talaga, tinanggap mo wala kang kakayanan. Habag lang ng Panginoon at ng Diyos ang kaligtasan mo. Amen. Although po sa lesson natin, ina-assume ko na dapat yung insight ni Lolo Mac, alam niyo na po, dahil dinaanan natin yan, nung inaral natin yung doctrine of salvation. Pero maganda po yan na inopen ni Lolo Mac for the benefit ng ating mga attenders. So, tama po yun. At pangalawa, dudugtungan ko lang yung sinabi ni Lolo Mac. Hindi natin desisyon na tanggapin ang ating Panginoon. Bakit? Sinabi natin kanina, kung maaalala nyo, doon sa John 6:44, sinabi natin, wala ang gustong lumapit sa ating Panginoon. Kung hindi babaguhin ng Panginoon yung ating mga puso, wala sa atin ang tatanggap sa ating Panginoon. At bakit mo lang tatanggapin yung Panginoon? Dahil sa kanyang grasya na hindi mo kayang tanggihan. Hindi dahil hindi mo kayang tanggihan, dahil napakaraming tao ang nakakarinig ng salita ng Panginoon at tinatanggihan nila yung salita ng Panginoon. Ibig sabihin lang nun, pag binuksan talaga ng Panginoon ang puso mo at naunawaan mo yung kagandahan ng kanyang kamatayan, ikaw mismo aasamin mong yakapin ang daan ng kaligtasan. Yun po yung sinasabi ni Lolo Mac. Romans 10:9, sino pong nakahanap? Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Tingnan niyo yung salitang ginamit. Pwedeng sabihin, if thou shalt proclaim with thy mouth the Lord Jesus. Pero ang ginamit na salita, if thou shalt confess. Pag sinabi natin confess, hindi mo lang kino-confess at sinasabing, Panginoon mo ang ating Panginoon. If you confess, saan ginagamit yung salitang confess? Madalampalataya. Yung sasabi ng ating pananampalataya, pagpapahayag ng ating pananampalataya, inutos yan ng ating Panginoon. Acts 8:36-38, ang sabi po dito, see, here is water, what doth hinder me to be baptized? And he baptized him. Ang ipinakita dito nung eunuch, yung ipinakita dito ng eunuch, na kung saan, the moment na sinabi niya, ako ay ligtas, sigurado ako sa aking kaligtasan, ano ang pipigil sa akin na magpa-bautismo? At siya ay binautismohan. Ibig sabihin po, hindi po tayo nagbabautismo at hindi tayo tumatanggap ng mga tao bilang miyembro ng isang iglesia hanggat hindi po sila sigurado sa kanilang Franco, dito ka sa harap. Hanggat hindi sila sigurado sa kanilang kaligtasan. At, yung kabaliktarin naman nun, totoo din. Kung sigurado ka na sa iyong kaligtasan, katulad ng eunuch, huwag kang magdalawang isip na kung saan magpabautismo sa isang iglesia at maging miyembro ng isang iglesia. So, hindi po tayo namimilit ng mga tao, hindi natin pinipressure ang mga tao, pero kung nararamdaman nyo po sa puso nyo na sigurado kayo at tanggap nyo ang Panginoong Hesukristo, alam nyo ang daan ng kaligtasan, walang iba kung hindi ang kanyang kamatayan, at itinaya nyo niya yung eternidad ng kaluluwa nyo sa kanyang ginawa. Welcome po kayo sa iglesia na kung saan magpa-bautismo. Actually, hindi lang naman sa aming church. Kung saan nyo napupusuan magpamiyembro, pwede po kayong magpa-bautismo. But the natural design, kung saan nyo natagpuan ang daan ng kaligtasan, dito kayo sasama bilang isang parte ng iglesia.
Okay? Now, Romans 10:10, for with the heart man believeth unto righteousness, and with mouth confession is made unto salvation. Meaning, yung pagpo-profess ng ating kaligtasan, yung mismong pagbabautismo ay profession ng ating kaligtasan, pagpapayag ng ating kaligtasan at pananampalataya. Kung bakit kinakailangan mabautismohan ng isang tao? Para mapakita niya na parte siya ng Panginoon at ng iglesia ng ating Panginoon. Ibig sabihin, yung pagiging miyembro ng isang iglesia, yung bautismo na ginagawa natin, talagang yung bautismo mismo, credible yan, na matibay yan, na patunay at pagpapahayag na ikaw ay parte ng katawan ng ating Panginoon. Nalinaw po? Walang ibang way para maging miyembro ang isang tao. Hindi po sa pagbibigay, hindi sa pag-attend, hindi sa pag-fill up ng forms. Formality lang yon. The moment na mabautismuhan ka sa isang iglesia, naniniwala tayo na miyembro ka ng isang iglesia. May tanong po ba dito sa number 3? Bago tayo magpatuloy. May tanong po? May tanong? Sige po. Dagdag lang. Being a member of the church as the body of headed by Christ, maging malinaw din sa atin dahil bahagi tayo ng katawan, may purpose ang bawat bahagi ng katawan. Kung naliri ka, kung mata ka, kung bibig ka, kung paa ka, although pantay-pantay tayo sa harap ng Panginoon, pero imposible na bahagi ka ng katawan ng Panginoon, pero parang wala kang simple, hindi ka gumagalaw, wala kang ginagampanan. Tama po yun. Kumbaga, bilang parte ng katawan, matuto tayong kumilos. Dahil kung yung kamay paralisado at hindi gumagalaw, walang kwenta yung kamay. Hindi pwedeng ilan lang na parte ng katawan ang gumagalaw. Ngayon, makikita natin dito, sabi natin sa ating church covenant, having been baptized. Sa Tagalog po, ang sabi doon, bilang nabautismo. Ibig sabihin, kung nabautismohan ka sa isang iglesia, ina-identify mo na ikaw ay parte ng iglesia. Romans 6:3-4. Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. Anong ibig sabihin ng verse na ito? Marami sa atin tinitingnan lang yung bautismo bilang isang pamamaraan upang maging miyembro ng isang iglesia. Pero pag nabautismohan ka, ibig sabihin na talagang ipinapahayag mo sa buong mundo na kung saan hindi ka lang kaisa ng iglesia ito, kung hindi ka isa ka ni Kristo. Bakit? Anong sabi doon? Na kapag siya ay nabautismohan, hindi lang siya nabautismohan siya hindi lang kay Kristo, kung hindi sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba yung nire-represent ng bautism? Kung bakit kapag nagbibinyag tayo, nagbabautismo tayo, hindi tayo nagwiwisik sa ulo katulad ng mga Katoliko. Bakit? Dahil yung paglubog ay kamatayan at paglibing sa Panginoon at yung pag-ahon natin sa tubig ay muling resurrection. Pinapakita natin na sa simpleng act ng paglubog at pagbangon, pag-ahon, pinapakita natin at pinipreach kaagad natin na ito yung nagligtas sa atin, yung kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pero uulitin ko po, hindi nagliligtas ang tubig, bautismo. Nagpapabautismo ka dahil ikaw ay ligtas na. Malinaw po ba yun? Pastor, yung iba kasi masyado silang strict when it comes sa baptism.
regardless ba kung saan gusto magpabaptize, pwede bang, kunwari, kagaya niyan, sa jacuzzi nung nakaraan, pwede ba yun? Or dapat ba talaga yung nandun sa Bible na flow o river o kaya... Wala naman tayong problema kasi yung act, Immersion. yung immersion, Yung pinaka-importante. pinaka-importante. Yung mga straight, punta Israel doon sa Jordan, talaga mag-baptize. Bakit naghahanap ka pa ba ng ano? Kung saan ilog ka magpapabautismo? Sa Jordan. Sige po, may question po ba? Nanay, kayo po, may tanong po kayo? Malinaw naman po. Kuya, hindi kayo po may tanong. Tay, kayo po may tanong po kayo? So malinaw po mga kapatid kung sigurado na kayo sa kaligtasan niyo, hindi niyo kailangang patagalin ang pagsali sa isang iglesia. Dahil yung unang utos sa isang taong ligtas, pagkatapos mong magsisi, ikaw ay magpa-bautismo at sumali ka sa isang iglesia kung saan ka magagamit ng ating Panginoon. Saan ka magagamit, saan ka lalago, saan ka mamamaximize yung buhay mo sa ministry. Okay? At ang sabi doon, Acts 2:41, balikan po natin. Then they that gladly received His word and were baptized. And the same day, they were added unto them. Ibig sabihin, yung bautismo nangyayari bago maging miyembro ang isang tao. At wala nang ibang pamamaraan para masabi mong miyembro ang isang tao kung hindi sa bautismo. So yung nangyari po kay Nanay Vilma na naging malabo po yung membership nyo sa dati niyong tinutuloy ang iglesia, dito po hindi. Kung mabautismohan kayo, whether magpirma kayo, magsulat kayo, or what, magiging miyembro kayo ng iglesia. Yung tanging kailangan lang natin gawin, ipresenta ang isang tao sa church. Pag tinanggap siya ng church at na-assess ng church na siya ay tunay na ligtas, pwede natin siyang bautismohan. The moment na pag-ahon niya sa tubig, parte na kaagad siya ng ating iglesia. Malinaw po yun. Okay? Now, Galatians 3:27. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Now, sabi doon, kung nabautismohan ka kay Kristo, dapat isuot mo yung persona ng ating Panginoong Jesucristo. Ano yung punto rito? Nakakalungkot para sa isang Kristiyano na kung saan prinofess niya sa kanyang bautismo na Kristiyano siya at dala niya yung pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pero hindi siya namumuhay kamukha ng ating Panginoong Jesucristo. That is why ito yung inuuna natin sa covenant. Bakit? Dahil lahat ng sumunod doon, mamuhay ng may kabanalan, huwag maging lasenggo, mamuhay ng tama, mag-aral ng salita, kasama ang sarili at pamilya, manalangin, laging handang makipagkasundo, hindi magiging magagalitin, lahat yon nakapaloob sa pamumuhay ng tama. Dahil the moment na ikaw ay mabautismuhan, dala-dala mo ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Malinaw po ba yun? At panghuli, sabi natin doon, hindi ka lang nabautismuhan basta-basta. Sabi doon, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tulad ng sabi ko kanina, mga kapatid, hindi ganun ka, para sa atin hindi na komplikado yung kaligtasan. Madali na ang kaligtasan. Tanggapin mo ang Panginoon. Una, tanggapin mo makasalanan ka. Pangalawa, tanggapin mo na ang kabayaran lang ng kasalanan mo. Hindi ang sarili mong kabutihan. Hindi nga yung pananampalataya mo, dahil kahit yung pananampalataya mo ay regalo ng ating Panginoon. Sapat na kung saan magsisi ka, tanggapin mo na wala kang kakayanan at tanggapin mo na ang tanging daan ng kaligtasan ay kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Para sa atin, ganun kasimple.
Pero, kung titignan ko yung plano ng Panginoon, napakaganda ng kanyang disenyo. Hindi lang yung trabaho ng Ama at ng Anak, trabaho rin yun ng banal na Espiritu. Ngayong ating kaligtasan, trabaho ng tinatawag nating Trinity. Sinabi nating Trinity Church, ano ibig sabihin? Yung tatlong persona. Hindi po tatlo ang Diyos natin ha. Tatlong persona, iisang Diyos. Ibig sabihin, Panginoong Jesucristo mismo ang nagpakita sa atin na ang daan ng kaligtasan. Sabi nga sa Matthew 28:19, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Na silang tatlo ang naging daan ng kaligtasan. Ano yung trabaho ng Ama sa ating kaligtasan? Siya yung humiram sa eleksyon. Ano yung trabaho ng Anak? Redemption. Siya yung namatay bilang kabayaran ng ating kasalanan. Ano yung trabaho ng Holy Spirit? Pagselyo sa atin. Paano na ginagawa yun? Regeneration. Holy Spirit ang bumubuhay sa ating mga puso. Yung kapag nakinig ka ng salita ng Panginoon, very practical kasi hindi po lahat mauunawaan yung mga doctrinal terms. Ano yung ibig kong sabihin? Nakinig ka ng salita ng Panginoon, naramdaman mo sa puso mo yung salita ng Panginoon. Naramdaman mong tumanim sa puso mo, nakita mo yung itsura mo, nakita mo yung kasalanan mo, nakita mo yung karumihan mo, nakita mo yung pangangailangan mo ng isang Diyos, talagang dinamdam ng puso mo, ganon yung pagselyo ng banal na Espiritu. Binubuhay na ng banal na Espiritu ang ating mga puso. Sa madaling salita, conviction. Nakakaramdam ka ng conviction sa iyong sarili. At iba po ang conviction sa emosyon. Pwedeng matouch yung puso mo dahil lang sa iyong emosyon o dahil magaling magsalita yung nagtuturo. Paano mo malalamang iba ang conviction sa emosyon? Yung emosyon, natatapos lang yan sa pagluha o pagtawa. Yung conviction, binabago niyan yung pamumuhay ng isang tao. Malinaw po. So kung nakaramdam ka ng conviction, at nakita mo talaga yung pangangailangan mo ng isang Kristo, maaaring kumilos na talaga sa iyo ang banal na Espiritu. At kung sigurado ka na sa kaligtasan mo, huwag ka nang magpatumpik-tumpik, magpabautismo ka sa isang iglesia. Magiging miyembro ka ng isang iglesia at saka natin mapapractice yung lahat ng sinasabi natin sa ating covenant. Okay? Malinaw po ba yun? Bilang pagtatapos, ano yung in-establish natin? Bago pa tayo pumunta dun sa lahat ng ipinapangako natin sa ating covenant, nilinaw natin na magagawa lang natin yan sa pamamagitan ng kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoon. Ano lang yung punto ko? Bago ka mangako sa iglesia ito at sa Panginoon kung paano ka mamuhay, siguraduhin mo muna na ikaw ay nakay Kristo. Na ikaw ay ligtas. So para sa mga miyembro, ito yung challenge ko. Tanungin nyo yung inyong mga sarili, at ako rin, talaga bang tinanggap ko ang aking Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas? Yung pagpapahayag ko ba ng pananampalataya ko, talaga bang credible at consistent na makikita sa buhay ko? Pangatlo, have I obeyed Christ in baptism? At kapag malinaw lang yung gospel foundation, saka mo lang magagawa ng tama yung ating church covenant. Kung malinaw po ba? May tanong? Insights? Malinaw? Charles, wala naman? May tanong ako, Pastor. Sige po. Sa pagiging Kristiyano. Hindi ko po maintindihan kung ang ibig sabihin. Yung lukewarm. Pag sinabi mong lukewarm, maligab ka.
Hindi naniniwala sa isang lukewarm. Walang lukewarm Christian. Pag sinabi mong maligamgam, playing safe yun. Maraming ibig sabihin yun. Maaari na kung saan, nandito siya sa church, pero hindi mo maramdaman. Ibig sabihin, umaattend ka, pero malamig, lukewarm, maligamgam lang. Hindi siya mainit, hindi siya malamig. Maaari rin, ang ibig sabihin nun, compromiser. Na may mga aspeto ng buhay niya na Kristiyano siya, mainit siya, may mga parte ng buhay niya na malamig siya. So for example, pagdating sa church, hindi lang siya umaattend, mainit siyang naglilingkod, mainit siyang nagtuturo, masipag siya, pero sa loob ng kanilang tahanan, wala siyang ginagawa para magturo ng salita ng Panginoon. Sa kanyang trabaho, hindi man lang kilala siya bilang isang Kristiyano. Kumbaga, patay lamig. Hindi nga siya malamig, pero hindi rin siya mainit. And there is no such thing as lukewarm Christian. Dahil hindi pwede na kung saan, kung ito yung linya, yung isang paa mo nandito sa mundo, yung isang paa mo nandito sa kaharian ng Panginoon. Walang ganun. Ano ba, Pastor? May malinaw na ano niya ng Panginoon pagdating sa Revelation. For thou art lukewarm, I will spew thee out of my mouth. Dahil alanganin ka, idudura kita palabas ng aking bibig. Itatakol ka ng Panginoon. So ano lang yung punto ng verse na yun? Hindi pwedeng may hesitation ka sa Kristyanismo. Lagi tayong all in pagdating sa ating Panginoon. Hindi pwedeng lukewarm. Sige po. May questions pa po? Okay? Malinaw po? Malinaw? Okay po, kung malinaw po, let us pray. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat sa biyaya niyo, sa discussion namin, sa paghihimay namin, ang aming sinusumpaan sa inyo tuwing linggo, unang linggo ng buwan, Panginoon. Patawad nawa sa aming mga kasalanan, ingatan niyo po kami, at i-bless mo, Panginoon, ang worship service namin sa umaga nito. In Jesus' name we pray. Sige po, 5-minute break bago po tayo magsimula ng